Gusto ko lang ipaalam sa inyo na ang ating pong pag-uusap na ito ay recorded dahil ayoko pong magpaliwanag sa board dahil ako po ay nakikipag-usap sa inyo na hindi naman po kinakatawan ang buong Canada. Hindi ko po kinakatawan ang lahat ng simbahan dito at ang mga pastor. Ako po ay nakikipag-usap sa inyo bilang si Pastor Well. Kaya po kung ako'y tatanungin nila kung ano ang pinag-usapan ho natin, mas mainam hong iparinig ko na lang sa kanila ang recording para ho hindi na ho ako magpapaliwanag. Kasi po interesado rin ho silang malaman kung ano ang bagay na ito na pag-uusapan sapagkat hindi ko lang ho talaga matiis si Kuya Dante na hindi pagbigyan. At sa isang banda ho ay wala naman hong dahilan na para hindi tayo magkaharap-harap at bilang mga magkakapatid sa Panginoon ay palagay ko po wala naman dahilan na para maging magkakaaway tayo sa ministeryong ating ginagampanan lalo sa sitwasyon ngayon. Kaya ako po ay nakikipag-usap sa inyo ngayon. Maraming salamat, Bishop, sa pagpapauntak mo. Kailangan namin na pagkakataon ito ay maraming malaman mo ang dami ng kapatiran dito sa Pilipinas. Kaya dati yung mic nyo, hindi hindi ko maintindihan. Hindi kasi nakalakas yung lakasan nila. Yung magmarig, yan. Ayan, Yan. Papasalamat ako, Bishop, sa pagpapauntak mo na binigyan mo ng pagkakataon na makausap ang direktoryo. Maraming mga bagay na alam mo na yung hindi talaga dapat makarating, nakarating sa iyo pero yung paghahatid ng message ay merong nakokorap. Kaya gusto namin na sa pagkakataon ito ay magkaunawaan tayo. Una, dahil tayo ay mga lingkod ng Lord at alam ko na ang sabi nga sa Psalm 133, kay Ubi at kay Ligaya, ang magkakapatid ay magkakasama ng kataysa. Kaya ako yung naniniwala na ang oras na ito ay pinagdaan ng Panginoon, hindi na sa kapuso ko, kundi ito'y niloob ng Panginoon. Kaya handa kami makinig sa iyo at kami naman ay handa magpaliwanag sa nais mo. Maraming salamat, Bishop. Bishop Kamian, sa pakiusap lang po. Huwag niyo po ako tatawagin Bishop, no? Pasensya na ho kayo. Talagang iba ho nagiging dating sa akin lalong para ako naiinsulto. Huwag na lang po. Basta Pastor Will po ako kilala sa inyo. Yun na lang po. Ano po? Ganun na lang po muna. Yun ang ating usapan. Okay, bago tayo magsimula ng pag-uusap, kiligin natin ang patnubay ng Panginoon sa atin. At meron akong bahagi ng banal na kasulatan na nais ko sa akin. At pagkatapos ito ay hinihiling ko na manalangin sa atin ang ating General Superintendent. Aking babasahin ang nasa Matthew 5, talatang 23 hanggang 24, kaya hindi na nandoon sa Marcos 11, 25 hanggang 26. Na ang sabi dito, kung maghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng tambalan at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. At doon sa Marcos 11, 25 26, kapag kayo nananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong kasalanan. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo matatawarin ng inyong amang nasa langit. Hinihiling ko na pumunaan tayo sa panalangin ng ating General Superintendent sa Cesar Pumulaya. Sige po, tayo manalangin. Panginoon, may kapakumbakaan at buong pananampalataya
na kami ay lumalapit sa iyo sa oras na ito. Kinikilala ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, ang iyong pag-ibig, ang iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Salamat po sa oras na ito na kami ay nagkaroon ng pagkakataon na makausap ng mga miyembro ng direktoryo ng UNIDA ang aming Pastor Kanya na ngayon ay nasa Canada. Panginoon, patuloy po na ang hinahanap namin ay ang maluwalhati namin ang iyong banal na pangalan at iayos ang mga bagay-bagay partikular sa relation namin bilang mga manggagawa ng Panginoon. Hayaan mo po na ang iyong kapayapaan, ang iyong pag-ibig, presensya ang sumaamin sa mga oras na ito. Malaya at makapangyarihang milos ang Espiritu Santo sa aming mga puso, sa aming mga buhay. At sa kabilang banda, hayaan mo po na maging bukas ang aming puso at isipan sa anumang ninanais mo. At naisip pa na isagawa namin at isakatuparan. Sa ipo namin, pinagkakatiwala ang aming mga sarili at ang kabuuan ng pag-uusap na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Sa ating pag-uusap na ito, meron lang siguro tatlong bagay na para hindi tayo masyadong magkaroon ng mahabang pag-uusap na nais ko na maabot. Upang dahil sa pakikipag-ugnay sa inyo diyan sa Canada. Ang una ay siguro may pahayag yung mga damdamin mayroon dahil may mga salitaan marahil o anumang bagay na nakararating sa magkabila. At siguro mahalaga na maging maliwanag sa bawat isa sa atin at pwede rin banggitin kung ano yung mga nasa damdamin natin. Ay yung naririto sa miyembro ng direktoryo, siguro kung mayroong gustong magsalita, ibibigyan din natin ng kalayaan. At pagkatapos ng pag-uusap ukol dito, ay naroon yung pagpapahayag ng mga bagay na nais nating maabot bilang mga lingkod ng Panginoon dito sa gawain o yung mahalaga na dapat nating pagkasunduan at kung paano ito isasagawa. Siguro yun lang tatlong itong mahalaga na ating pag-usapan sa ngayon. At marahil pwede nating pasimulan. Sino ba mag-umpisa sa atin? Pwede ba na sa iyo muna magmula yung mga naisipahayag at maalaman pagkat marahil hindi naman lahat ay nakakapakinig sa iyo at ganoon din yung mga salitang nanggagaling dito hindi din naman namin alam kaya siguro nais namin marinig yung mga bagay na nais mong ipahayag sa pagkakataong ito. Obispo, tungkol po doon sa aking damdamin, hindi na po iyon ang mahalaga ngayon. Ano po, hindi naman po siguro lingid sa inyo na yung video na ginawa ko, na ipahayag ko lahat doon. Simula po nung ako'y umalis dyan, hanggang sa makarating ho ako dito, lahat ng naging obserbasyon ko at mga karanasan dyan sa direktoryo at karanasan bilang manggagawa at bilang pastor. Ano po. At sa mga panahon po na yon ay lahat ng mga pangyayari tinitingnan ko po doon sa aspeto na meron tong layunin. Sinimulan ko nga po ito doon sa pagkakasugo sa akin dito, yung pinagtalon-talunan dyan sa direktoryo yung sweldo tungkol sa akin. Pero lahat po ng yon ay nakalipas na yun eh. Lahat po yun eh tapos na.
In fact, hindi ho yun nagtulak sa akin para lisanin ng UNIDA. That was 2012 eh. Pero natili ho kaming UNIDA rito. Pinakilala kong UNIDA dito sa Canada. At inakap ng mga simbahan ang doktrina, aral, turo ng UNIDA na yung mga miyembro namin dito. Winnipeg lang ho ang maraming UNIDA. Dito lang ho sa Winnipeg. Yun ho sa ibang simbahan, wala ho doon. Ang Grand Prairie, wala hong UNIDA doon. Ang UNIDA lang ho doon, si Pastor John Ocol. Sa madaling sabi ho, inakap nila ang pananampalatayang UNIDA dahil na-encourage ko silang mahalin ito. 9 na taon ho yun. Wala ho kaming planong umalis. Ako ho, walang planong mag-resign. Alam niyo po kung ano pinapangarap ko? Isang araw ay uuwi po ako sa Pilipinas at magkukwento. At ang ikukwento ko, lahat ng tagumpay ng misyon ng Iglesia Evangelica Unida de Cristo sa Canada. Yun po yung pangarap ko eh. At hindi po ako nabigyan ng pagkakataon at napakasakit sa akin po. Nung huling meeting namin, ayan naman ang Gensop eh. Andyan po yung mga generales kung kumpleto sila ngayon. Yung huling pakikipag-usap nila sa akin diyan eh, hindi nila ako bibigyan ng pagkakataon na magsalita sa asambleya. At masakit po 'yun kasi po ako lang ang pwedeng magkwento. Ang dami namang umuwi diyan eh. Umuwi diyan si Pastor JP. Wala namang maikukwento 'yon. Umuwi si Pastor Jan diyan, magkukwento ho 'yan bahagya pero hindi niya maikukwento kung ano nangyari kasi hindi nila alam ang ugnayan namin ni Pastor Binoni. Hindi nila alam yung aming kasunduan bago ako umalis. At maraming mga bagay pa. Pero lahat po yon tapos na ho. Tapos na ho yun kasi po, hindi naman naging dahilan yon para ako ay mag-resign dahil doon. Kung damdamin ko lang ho, kaya kong ipagpasensya yon. Kasi po ako, marunong akong gumanti. Alam niyo po yon, ako pag nasaktan, hindi ako po pwedeng magpagulpin na lang. Gaganti po ako. At yung mga naririnig niyo po sa akin sa Tinig ng Pag-asa, ganti po yon. At yung po, sabi nga po nila, may pinaguhugutan yon. At pag ako gumanti yung totoo, mas masakit. Kaya po, patawarin niyo ako kung gano'n. Kasi po, pakiramdam ko wala na akong kakampi eh. Pakiramdam ko nag-iisa ako. Ang dami kong naririnig. Tumawag po sa akin dito, hindi ko na babanggitin. Dahil ang pakiusap sa akin, huwag ko na siyang banggitin eh. Matandang pastor. Na ginagalang din naman na kinausap at sinabi nga po na si Pastor Camia may sarili ng kaharian, may sarili ng mundo at nagtuturo ng kung ano-anong doktrina. Kaya po lalo na ako nag-init kasi po nagtuturo ako ng doktrina, yung mga nakakausap ko at nakikinig sa akin, nagsasabi ngayon lang ho namin, narinig yan, tandaan na naming UNIDA. So kaya po lalo akong, sabi ko, pambira, kung mali itong tinuturo ko, at hindi ito ang tama, i-refute nyo na dyan at sabihin yung mali para magkagulo na tayo. So, ito po ang personalidad ko. Ganun po ako. Ano po? At ako po kung sa damdamin ko, gaya ng binanggit ko, ako naman po yung masabi ko lang. Pag nasabi ko, tapos sa akin ito eh. Gaya po ngayon, itong mga sinasabi ko sa inyo, at the end of the day, kagaya nung nag-usap kami ni na Gensop, no? Tinapos po namin yun sa maayos na pag-uusap eh. At alam niyo po ba, pagkatapos nun, may sulat po kami. Ang sulat po namin ay November 2020. Ngayon, mga kapatid, masyado na akong mahaba, masyado na ako maraming sinasabi. Ganito na lang po. Ang pakikipag-ugnayang ito sa akin ngayon ay personally para sa akin. Ano po? Again, hindi ko po kinakatawan ang Canada at ang mga pastor. Kasi po, hindi naman ako ang nasusunod dito. Gusto ko lang po linawin nyo sa inyo. Hindi po akong nasusunod dito. Nagkataon lang ho siguro na mahal ako ng mga pastor dito. At mahal ako ng mga simbahan. Pero sasabihin ko po sa inyo, ito po ito totoo, hindi lahat ng member namin ay gustong umalis sa UNIDA. Bakit? Kasi UNIDA sila eh. Kasi mahal nila ang UNIDA. At marami yon. At alam nyo mga kapatid, nauunawaan ko sila. Kasi ako naman po, ayoko ring umalis ng UNIDA. Wala naman akong kilalang simbahan kundi UNIDA eh. Ito lang pong UNIDA ang pinaglingkuran kong simbahan. Marami hong imbitasyon sa akin na umalis at maglingkod. Alam niyo po magkano pastor dito ho? Sasabihin ko sa inyo, ang pastor dito $75,000 a year. Ang sweldo ng pastor. 75,000. That is for the Canadian
Canadian Church. Pag Filipino, kuripot po yung mga Filipino. Hindi po ganon. Pero pag yung sa ibang simbahan, 75,000. At pwede ko na pong lipatan yan. Alam niyo po, buhay na kami doon. Sa loob ng 1 taon, kikita ka ng $75,000. Pero hindi ko po yung tiningnan. Kasi po wala nga akong alam na paglilingkuran kundi ang UNIDA. Kaya mabigat sa akin yon, mga kapatid. Hindi po madali yung naging pagpapasya ko. Pero hindi po yun dahil ako'y hindi makamove on. Ano po? Hindi po yun dahil hindi ako makamove on do sa damdamin ko. In fact, nag-move on na nga ako. Ano po? Alam niyo po, ina na lang naman ang usapin nitong mga nakalipas na mga araw. Ang usapin na lang ho naman ay ang aming saligang batas. Alam niyo po, sa oras na ito ng pag-uusap natin, hindi ko alam kung saan to hahantong. Una, hindi ko po alam kung anong purpose ninyo. Ano po ba ang purpose nito? Yung tayo po ay magbabati-bati na lang? Gaya po ng sinabi ko sa inyo, kung narinig niyo po yung mga nakalipas na broadcast ko ng Tinig ng Pag-asa, payapa na ho ako. Wala na ho sa akin yung pagdaramdam sa inyo dahil tapos na po eh. Wala na kaming aasahan na every assembleya ay may ipapasok sa saligang batas na hindi naman makakapasa. Wala na kaming aasahan na batas na gagawin dyan na aming ipinapanalangin taon-taon para ma-connect ang Canada sa saligang batas ng Pilipinas. Hindi na po namin yan ikasasama ng loob kasi tapos na. Kaya hindi na kami magdaramdam at hindi na kami sasama ang loob. Kaya po ako'y payapa na. At dahil po doon sa aking pagbibitaw, hindi na ho kayo makakarinig sa akin ng anumang parunggit, anumang salita na makakasakit ng damdamin ng generales, ng direktoryo, o nino man sa inyo. Kasi hindi na po ako may karapatan. Wala na akong karapatan na magsalita dahil hindi naman kayo, hindi naman kayo ibang pananampalataya. Hindi ko na kayo babanatan katulad ni Quiboloy dahil kulto naman talaga si Quiboloy. At yan sina Ed Lapis at saka yan sina Arnel Cadilinan nagtuturo ng kung ano-anong mga house show na doktrina. Hindi naman ganun ang UNIDA kaya hindi na kayo makakarinig sa akin ng mga ganung mga salita. Dahil kayo'y kapatid ko sa pananampalataya. Ang amin pong ikinasasama ng loob ay ang sa loob ng 9 na taon. Nakapagpapunta naman ho kami rito ng mga generales na i-present naman namin sa kanila yung aming draft ng saligang batas. Noong mga panahon na yon, alam yan ni Pastor Jubel, alam ni ni Obispo Richard, na nagda-draft na kami ng saligang batas. At in-inform namin sila, in fact yung draft nun ay pinadala namin sa kanila pa uwi. Meron na nga po kaming ginawa rito ng mga hakbang na alam kong nakasama ng loob nila dahil nag-ordina kami ng pastor. At yung ordination na yun ng mga pastor na ginawa namin dito ay bilang pagtugon sa hindi masolusyon ng problema ng aming mga manggagawa. Kami naman po'y nagpasakop at sumunod sa saligang batas taon-taon. Sa tulong ni Pastor Dante, ni Pastor Vic, ipinapasok po yan sa asambleya na ang Canada makapag-ordina ng kanilang mga pastor. Kahit ba magpasugo rito ng obispo, nakapagpadala nga ng obispo rito eh. Nakapunta nga yung obispo, hindi namin kailangan sana ang obispo. Pero yung presence ni Obispo Marquez dito ang nagbigay sa amin ng kaliwanagan na kailangan namin ng obispo. Noong mga panahon na nandito si Obispo Marquez, malaki na itulong niya sa amin. Ang unang asambleya na ginawa namin dito, nandito si Obispo Marquez. Sinaksihan ni Obispo Marquez yung unang-unang asambleya namin. Kaya po pinipilit naming i-connect mga kapatid. Pinipilit naming unawain. Pero sa 9 na taon, wala po naman kami nakitang naging pagbabago. Pagkakatapos po ng isang termino, panibagong pakikipag-ugnayan na naman. Kaya po sama-sama ang loob ko, alam niyo po, pinadala namin ng sulat, November 2020, 6 na buwan eksakto para sa asambleya. Alam niyo po kung ang ginawa ninyo, sorry ho, hindi ko po kayo pinangungunahan at hindi ako naninisi. Kung ang ginawa ninyo, ipinasok na lang ninyo sa asambleya yung aming pong sulat na mungkahing tanggapin ang aming saligang batas at na-reject ng asambleya.
lalong mas magaang para sa amin eh. Baka sakaling ang isipin namin sige, hintayin natin next year pa. At wala kaming kasamaan ng loob sa inyo dahil ginawa niyo yung tungkulin niyo, yung responsibilidad ninyo na hayaang magdesisyon ay ang pinakamataas na body, which is the assembly. Pero hindi niyo po ginawa. Ang nangyari pa, hindi niyo kami isinama sa asambleya. Tapos sasabihin, may invitation kami. And meron na nga pong idea ang inyong lingkod na hindi ako pagsasalitain. Tapos hindi kami inimbita. Tapos dumating sa amin, may invitation kami. Nasaan po yun? Halos awayin ko na po yung chairman namin dito. Baka meron sulat na hindi nakakarating. Baka meron hindi nakaabot sa'yo. Pero wala ho talaga eh. So, ano ang gagawin namin? Sa kalagitnaan po ng asambleya, nagdesisyon ng inyong lingkod. Hindi sila kasama. Hindi ko kasama mga pastor, hindi kasama mga simbahan, ako lang. Pero kahapon po, alam ko po na ipadala na yung sulat ng buong Canada. Hindi ko po alam kung natanggap na ninyo. Yun po ngayon ang posisyon at hindi ko po yun mapangahawakan. Para sabihing iyon ay binabawi, wala po akong karapatan. Dahil yun po ay desisyon ng Unida Christian Church of Canada and all its churches. Kaya, again, wag na po natin pag-usapan yung mga damdamin ko. Hindi na po yun mahalaga. Okay, maraming salamat Obispo Cambias sa iyong pakayag. Sapagkat ang kadahilanan kung bakit tayo humantong sa ganyang kalagayan, actually, ang asambleya talaga, alam naman ninyo, ang pag-uusap dito, kung ano yung maging resulta ng putukan, wala namang magagawa ang direktoryo dito. At tungkol doon sa mga bagay na nabanggit nyo nitong nakaraang asambleya, tungkol doon sa liham or sinasabi na walang imbitasyon, siguro mahalaga muna na magkaunawaan tayo tungkol dito nang sa ganon ay naalaman nyo yung tunay na kadahilanan. Okay, meron lang kaming hinihintay sandali. Ano ba ang Gensec? Okay, siguro narito si General Secretary. Pwede kayong sagutin tungkol dito para sa ganun maging maliwanag ang usapin tungkol dito. Magandang umaga sa iyo, Pastor Ruel. Magandang gabi po sa inyo. Baliktad yata. Baliktad. Nakala ko nakikita mo ako katabi ko sa obispo eh. Kami ka dito. Ito ka. Ayan. Ang naging sitwasyon, ang ihahanap sana namin sa iyo, yung ating secretary sa opisina, si Ate Marie, dahil siya yung talagang nakakaalam. Pero ang aming pinabot sa iyo nung una sa pamamagitan ng ating Geneva, yung mga tala o yung mga data ng kalagayan ng mga churches natin sa Canada. Ang pangalawa, ang aking pinadala sa inyo ay yung pagpati. Pero hindi lang naman sa inyo, pati sa mga iba pang churches natin sa Doha, sa Japan, saka sa Crossroad. Kaya lang, nung ating isinasaayos yun, isusunod na namin yung sa assembly dahil nga ibang sistema, naka-virtual tayo, naka-online, ay tumanggap dito sa opisina ng tawag mula kay Pastor John O'Cord ang ating kalihim at yung pinahayag naman sa aming mga hinarales na hindi na raw sila tutugon o hindi na sila magpapadala ng kahit na ano mula dyan sa
sa Canada kung hanggat hindi daw tinatanggap yung o hindi ina-actionan yung inyong sulat o yung liham ninyo patungkol sa Ate Stella, paki-mute po sandali yung si Ate Stella po eh. Ayan. Bakit hindi ko ma-mute si Ate Stella? Ayan. Hello, Ate Stella. Sandali lang po. Paki-mute lang po. Ayun, at ang nangyari dahil yun ang ipinahayag sa ating opisina ay ang sabi sa amin ni Marie ay hindi na daw po sila magpapadala o tutugon sa kung ano man po yung ating mga parang invitasyon sa kanila hanggat hindi ina-actionan yung kanilang pinadala sa ating liham. Ganun ang nangyari, Pastor Ruel. Kaya yung aming ipadadalang invitation, actually yung invitation natin laging hindi man particular sa Canada lang eh, sa lahat. Ino sa inyo, dahil yun ang pinahayag ni Pastor Irvin, ay hindi na pinadala ni Marie. Kasi yun ang kanyang itinagol. Binagkita lang sa amin ni Marie na hindi na po niya ito na ipadala. Dahil nga po, ang sabi ni Pastor Irvin ay hindi na raw makakakuha ng anumang data o ano pa man. Si Marie po ang kausap, kaya hinahanap namin si Marie para siya mas magpaliwanag sa atin. In essence po, tama po yun. In essence po, tama yun. Dahil pinagkasunduan namin yun. Alam niyo po ang damdamin namin at ang damdamin ng Qatar. Alam po ito, si Jack Lea po ay kausap ko. Ang pakiramdam namin mga nasa abroad, kami ay project. Kami po ay project na, sige magtrabaho kayo dyan, basta ihatid nyo sa amin ng ulat. Ganun ang pakiramdam namin. And for so many years, ganun. Kuwanan lang kami ng ulat eh. Hinihingi lang sa amin yung ganito, yung ganon, yung ganon. Pero hindi namin makita yung amin talagang koneksyon. Ganun ang damdamin namin. Pero ang huling sulat namin, para ho inform kayo, at ito naman po ay malinaw, nung nakipag-usap po kayo kay Pastor Jason Abraham, wala kayong dapat kausapin dito sa Canada, kundi si Pastor JP. Alam nyo naman yun, bakit to si Pastor Jan ang inyong kinakausap? Bakit kay Pastor Jan kayo si Marie? Kung si Marie, bakit si Marie? Hindi ho ba dapat isa man lang sa Generales? Nakipag-usap kay Pastor Jason para alamin, o kayo ba'y magsisidalo? Kayo ba'y aatin na assembly? Alam niyo po ba mga kapatid? Wala ho kaming iniintay. Kaya nagpapasalamat ako sa COVID eh. Dahil sa COVID, nagkaroon ng virtual assembly. At least kahit papaano, makaka-attend kami. Pambihira, ako po yung nakiusap pa sa board. Ang huling meeting namin sa board, ang sabi ko, pwede ba? Pag nag-imbita sila, Pastor JP, isama mo naman ako bilang representative. Kasi ang lalabas po niyan, siya lang ang paatinin namin eh. Dahil ganun na po yung kasunduan namin. Para wala po kayong ibang kinakausap. Para chairman lang namin lagi kakausapin nyo. That is how we operate here. Pero ang nangyari po mga kapatid, hindi ganun. At kung totoo na kami po ay i-intensyonan, may intensyon na imbitahan, isa man lang sana sa simbahan dito, nakatanggap ng imbitasyon. Wala po. Bali, Pastor Ruben, ang tumawag ay si Pastor Irvin Ocowi. Kaya actually, hindi naman kami nakikipag-connect kay Pastor Irvin. Siya po yung ng ganong mga paliwanag. At yun ang sinabi niya na ang Canada ay hindi magpapadala o magbibigay ng alamang sa inyong informasyon. Tama po yun, Pastor Jarvin. Tama po yun. Hindi po kami magbibigay ng anumang ulat, ng video. Yun po, pinagkasunduan namin yun. Tama po yun. Pero it doesn't necessarily mean na hindi kami dadalo ng asambleya. Yun na lang yung pagkakataon namin magsalita eh. Ayaw na ho namin ng mga programa kung ano-ano pa na isasama kami sa ulat ng cutting edge. Hindi po kami kasali doon. Ayaw po namin nun. Kaya po yun ang tindig namin.
Kaya hindi po asamblea. Kung nilinaw po ninyo, sana naintindihan. Well, anyways, tapos na po yan eh. Baka magkasamaan pa tayo uli ng loob. Tapos na po yun. Ngayon po, ang tanong ito. Natanggap niyo po ba yung sulat nung board kahapon? Opo, tatanggap namin. Okay po. O yun po, mga minamahal na mga kamanggagawa, mga mahal na pastor, yun na po yung posisyon ng Canada. At hindi ko po alam. Sabi ko nga, ako naman makikinig lang. Sabi ko sa kanila, ako makikinig lang kasi gusto nilang magkaroon ng audience sa akin. Kaya po nakikinig ako sa inyo ngayon. Ano po ba ang aking pang maririnig? Hindi na po namin kailangan nung iba pang mga bagay na meron pa ba kaming meron pa bang bagay na pwede kaming marinig na babago dun sa pasya nila? Yun na po. Yun na po. Meron po. Ayaw namin tanggapin yung resignation ninyo. Dahil gusto namin maging maayos ang relasyon natin. Alam niyo Okay. Natin na Bispo. bagay na yan, Pastor Octavio. Mamaya natin pag-usapan tungkol sa bagay na yan. Si Pastor Jubel gusto lang magpahayag ng konti, atin siya pakinggan. Good evening, Pastor. Magandang umaga, Pastor Jubel. Nabanggit mo kanina kasi yung tungkol dun sa sa bylaws. Totoo na alam ko na nagda-draft kayo, pero yung kopya, pasensya na, wala akong kopya nung umuwi ako. Kaya in fact, nung sabihin dito sa office may kopya sila, humingi ako ng kopya, but kaya until now, hindi ko pa rin nababasa. Kaya yun yung wala akong kopya ng bylaws. Thank you. Ang Pastor Richard ho yata napadalan ko. Sorry, Pastor Jubel, kung hindi sa inyo. Okay, meron pang gusto magsalita dito? Sa inyo, meron? Okay, yayamang nakapagpahayag na Obispo kami sa kanyang damdamin at yung mga kaganapan. At dito naman ay wala nang yatang nais na magsalita. Siguro tumo muna tayo doon sa bagay na mahalaga na ating maisagawa. Na ito merong kinalaman doon sa inyong buong naisin na mangyari dyan sa Canada at saka dito yung nais na nandito sa Pilipinas. Kaya siguro pwedeng magpahayag din kayo doon sa mga naisin ninyo na maging kaganapan. Sapagkat alam nyo, Pastor Camille, talagang sa buhay namin, mahal kayo namin. At ang ating samahan ay miss ka dito na nandoon sa mabuting ugnayan, pagpapanalangin. At ganoon din, nung ikaw umalis, ipahayag ko sa iyo na ikaw ay nakita kong gagamitin ng Diyos sa lalong malaking gawain ng paglingkod. Ang panalo ko nga noon ay sa telebisyon kita nakita, ay yung aking pangitay. Pero sa Facebook, ka namin nakikita sa ngayon. At binanggit ko rin sa iyo na magagamit ka daw po ng Panginoon sa gawain sa paglilingkod sa kanyang banal na pangalan. Pero merong nandoon sa mahalaga na lumakad ka ayon sa kanyang kalooban. At dito sa bagay na ito, para sa akin, napakalaking kalungkutan. Pero ang aming pag-uusap dito, kung kami ang tatanungin mo sa bagay na nais namin maabot sa pag-uusap na ito, ay yung hindi tayo magkaroon ng paghihiwalay. Kung hindi, mabigyan kayo ng kalayaan. Actually naman, sa kalagayan ng Canada, yung mga gawain nyo, hindi naman ito nasasanggahan, bagaman hindi na-approve inyong mga kahilingan. Nandoon pa rin yung aming buong pagsisikap na ito ay may saayos. At ganoon din, gusto ko rin ipaalam na yung mga naging kaganapan, hindi madali talagang ayusin ito.
mabigat na mga pangyayari at ang katotohanan, matagal ko nang niluluhod sa Panginoon ng bagay na yan para may ayos. At sa pagkakataon ito, ay nandoon sa amin ng kaisipan na mabigyan kayo ng kalayaan doon sa gawain sa Canada, maging ng saligang batas, meron kayo, pero manatili yung ating ugnayan bilang nasa sa Iglesia Evangelica Unida de Cristo. At para sa akin, nandoon yung isang pakikiusap, pamamanhid na alang-alang sa takbuhin ng Iglesia, sa kapurihan, kaluwalhatian ng Panginoon, ay gumawa tayong magkakasama. At meron akong nais banggitin talata sa banal na kasulat na nandito sa Aklat na Roma sa pangkat na 14, talatang 17. Nasabi rito, sapagkat ang pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos ay hindi nababatay sa pagkain at inumin, kundi sa pagiging matuwid, pagkakasundo-sundo, o doon sa ibang salin kapayapaan at kagalakan na pawang kaloob ng Espiritu Santo. Nandoon yung mahalaga ng ating pagkakasundo, pagkakaunawaan, at gayon din yung kagalakan natin na kaloob ng Espiritu Santo. Marami kayong papapagal na ginawa dyan sa Canada, lalo na ikaw, sa pagsisikap na iyang mga gawain dyan ay lumago. Pero huwag natin kalimutan na walang bagay meron tayo na hindi natin tinanggap mula sa Panginoon. Ang lahat ay tinanggap natin sa Panginoon. Kaya pasalamatan natin ng Panginoon sa bahagi ito. At nais ko rin banggitin na marami kaming mga pagkukulang dyan sa gawain sa Canada. At ulitin ko yung aking binanggit, marahil hindi madali na pagpasyahan yung mga bagay na naging kaganapan. Kaya para sa amin, ito ang aming nasain. Nais ko ipahayag sa iyo. At manatili tayo na magkakasama sa gawain at nandoon yung inyong kalayaan na isagawa. Yung kung ano yung nasa saligang batas ninyo ay inyong sundin. At kung ikaw naman ay umuwi dito, siguro naroon ang pagkilala o maaaring kilala ka ng iba na ikaw ay obispo, pero baka yung iba hindi. Alam mo naman ganun ang buhay dito. Hindi ba? Kaya yung isang bagay, ako may pagdaramdam at mahalaga na kung ikaw ay umirito, nandoon yung matamis natin pagyayakapan at nandoon yung pamamahalan. Kaya siguro, ito yung mga bagay na nais namin na maging kaganapan sa atin dito sa Pilipinas at dyan sa inyo sa Canada. Kaya, ulitin ko, noon pa yan, ipinananalangin ng mabuti at naroon mahalaga na tayo maglingkod na magkakasama. Kaya ang aming nais, manatili kayo na nasa Saudita at isagawa ninyo yung inyong saligang batas meron dyan sa Canada. At kung ikaw ay na konsekrahan bilang obispo, nandiran ikaw obispo, kaya lang isang bagay yung papanggitin ko na merong mga pangyayari siguro na kung hindi umirito, hindi ka tawagin obispo ng iba. Yun lang siguro ang nais kong ipahayag at siguro dito si Pastor Dante Salud, baka meron siya gusto ipahayag. Ibigay mo sa kanyang mikropono. Magandang makauwi sa iyo, Pastor. Alam mo, mahaba yung pinagsamahan natin. At ikaw yung dahilan kung bakit ako naging pastor. Dahil sa ultimo oras, hinimok mo ako na magpastor at handa kang makipag-away para lang maordinahan ako. Naranasan kong makarating sa Canada
4 na churches ang dalaw ko dyan, tabi na yung Vancouver, Calgary, yung Leduc, yung Winnipeg, at saka yung East Winnipeg ba yun. Sa mga konti na lang ang hindi ko nararating yan. At alam ko na mahirap pamahalaan kung dito pa manggagaling ang mga mahalaga. Kaya nga kayo ay meron ng sariling constitution and bylaws at ito ay nalaman ko na sa aking sariling pag-unawa ay marapat lang talaga kayo. At ang naisip ko talaga na kung hindi man kayo pasakop ng totally sa UNIDA, eh magkaroon kayo ng sariling pamamahala na hindi namin kayong pagkikalaman. Pero ang aking kahilingan lang, Pastor, dahil nga sa for the sake ng pag-ibig ng ating Panginoon, i-maintain natin yung relationship. Kung ano man ang pwedeng gawin natin, basta ma-maintain lang natin yung ating relationship. Kung hindi na namin hangad na ay pasako pa sa ating Unida Pilipinas, pero ang nais ko ay ma-maintain yung ating relationship. Na kung kayo uuwi dito, re-recognize namin ang inyong mga pastor, bagamat meron na kayo naudinahan na pasensya ka, pastor, na minsan ay tinatawag pa namin predikador, pero naudinahan na. Kaya pakiusap namin, kung talagang parang imposible na kayo ipasako pa, at yun naman naunawaan ko naman, may sarili kayong constitution and bylaws, at malaya kayo. Pinahintulad na namin na kayo ay gawin ninyo ang nais ninyo sa Canada, pero ang nais namin, yung relationship lang natin ay ma-preserve. Salamat, Pastor. Alam niyo po mali yung inyong pananaw na ayaw namin magpasakop. Hindi ko alam kung saan yung nakuha yung idea na yun eh. The fact na kami naghihintay dahil gusto naming magpasakop. Kami po naman hindi nyo kayang pakialaman dito eh. Wala naman pwedeng makialam sa amin dito. Kaya nga po kami nagwawala rito eh. Gusto namin magpasakop. Hindi nyo po ba naiintindihan yun? Kaya nga po gusto naming i-connect yung aming saligang batas sa ang bahagi. Pwedeng i-connect dyan. Kasi po ngayon mga kapatid, lahat ng sinasabi ninyo, hindi ko po alam kung iyan ay opinion ninyong lahat o opinion ng obispo, opinion ni Pastor Jarvin, opinion ni Kuya Dante. Kasi po, pagdating ng 2022, iba na naman yung kausap namin. Hindi na naman kayo yan. O maaaring kayo rin, no? Pero iba-iba na naman. Kaya po, wala kayong authority, mga mahal na mga manggagawa. Wala kayong authority in connection sa nangyaring ito kasi ang re-resolba lang nito sa ligang batas. Kaya po ngayon ang tanong, paano ngayon ito mariresolbahan? Maghihintay kami ng 2022 na naman. Kaya hindi ko po alam. Ngayon, in connection sa relationship, wala akong problema ron. Bago ko po binanggit yung aking resignation, gumawa po ako ng video ng history. Hindi po mababago yung kahit kailan. Yung madadagdag pang mga simbahan ng Unida rito, galing po yun sa Iglesia Evangelica Unida de Cristo, 1932. Walang pwedeng bumago nun. Kung iyon lang po ang dahilan ng meeting na ito, wala pong na-accomplish. Kasi po, totoo naman, we can do whatever we want here. Gusto ko lang ko kayong bigyan ng konting background. Bakit nabuo itong mission board na ito? Bakit nabuo ito? Kasi po, nung dumating ang Obispo Marquez dito, nakita namin ang paglawak ng gawain. In fact, ang lidok, si Obispo Marquez ang nagsimula nun eh. Si Obispo Marquez ang nang inggahan niya doon sa mga simbahan ni David, ni Pastor David, na mga unida naman talaga yon, na lumabas doon at magbuo ng unida sa lidok. Dahil ayaw naman ni Pastor David na mag-unida na. Kaya nabuo yung lidok. Malaki ho na itulong sa amin ng Obispo Marquez. Kaya ho masama ang loob namin na hindi agad siya bumalik dito at hindi rin nagkaintindihan tungkol sa kanyang pagbalik sa lidok.
Eh yun po, nagsunod-sunod na. Hindi na ako kinausap ni Obispo Orques. Nagtataka naman ako. Kaya susun-susun na po yan eh. Susun-susun ang mga naging problema. Pero bakit po nabuo ang konstitusyon? Alam niyo po mga kapatid, dito po sa Canada, ang simbahan po dito, katulad din dyan sa Pilipinas, napakabilis itayo. Sapagkat napakabilis magparehistro po dito. Ano po? Ang simbahan ho rito, saglit lang. Meron lang small group si pastor. Bukas makalawa, pwede na itong rehistro bilang isang simbahan. Dumating po ako rito sa Winnipeg. Ang simbahan lang ho rito nasa 30. Ngayon po, ang Filipino congregation nasa 80 na. Alam niyo po kung saan galing yon? Galing po yun sa mga simbahan. Split. Ang unida lang po rito, ang naging dalawa sa Winnipeg, hindi bunga ng split, kundi bunga ng isang magandang desisyon na makapagsimula pa ng isang misyon dahil malaki naman ang Winnipeg. Ngayon, bakit po nabuo ang konstitusyon? Para po maproteksyonan ang simbahan. Kasi po kung walang konstitusyon, walang mamamahala sa mga simbahan. Yun pong Unida Christian Church of Canada ay federal registration. Ang mga simbahan po rito, rehistrado per province lang. Kami po sa Winnipeg, Manitoba po kami registered. Yung East Winnipeg, Manitoba po rin yung registered. Aside from the registration sa province, mag-a-apply ka po doon sa CRA. Yung pong CRA, ito naman yung, ano ba sa Pilipinas yun? Hindi BIR. BIR ba? Tax. Para ka makapagbayad ng tax. Kasi po kahit simbahan, nagbabayad po kami, nagre-report po kami sa CRA. Kung nagtataka po kayo, bakit ang naipapadala lang namin 5% ng total income ng Unida Christian Church of Canada? Kasi po hindi kami pwede lumampas ng 5%. Ang ipinapadala po namin dyan, yung income po ng Unida Christian Church of Canada. Hindi po yung income ng mga lokal. Kasi yung 10% naman ng mga lokal, yun ang ipinapadala namin sa Unida Christian Church of Canada para gamitin sa mga pagmimisyon namin dito sa Canada. Pero ang 5% po nung income ng Unida Christian Church of Canada, yun po yung pinapadala namin yung taon-taon. So bakit po kailangan yon? Para maging maayos ang daluyan ng suporta, para po pag nagloko yung mga pastor, na ihiwalay ang simbahan, hindi niya magagawa dahil protektado siya ng konstitusyon at ng Unida Christian Church of Canada. Lahat po ng mga simbahan namin dito, meron pong clause sa amin pong konstitusyon sa lokal. By the way, bawat local po rito may kanya-kanya ring konstitusyon na nakakonekta po doon sa konstitusyon doon sa ibabaw. Ganun po magtrabaho dito sa Canada at yung pong konstitusyon dito sa ibabaw, sa ilalim, ay nagpapahayag in case of a dissolution, ibig sabihin pag nawasak ang simbahan, lahat ng asset ng simbahan will go directly to the Unida Christian Church of Canada. Ililiquidate po yun ng UCCC. Gaya po na nangyari sa Vancouver. Nung isinar namin yung Vancouver, yung natitirang pera ng Vancouver, kinuha po yun ng Unida Christian Church of Canada. So yun po yung proteksyon. Isa pa ho, bakit nagkaroon ng bishop? Mga kapatid naman, importante naman ho na merong obispo na siyang mamamahala sa usaping espiritual. Sa Pilipinas nga, 4 So dito po, isa lang po yung aming inilagay sa pangkasalukuyan kasi isa lang naman po ang pangangailangan. Somebody na magiging spiritual advisor. Dahil puro bago ho yung mga manggagawa namin dito. Puro bata ho natuturuan. Nung dumating si Pastor Ruben, nagpasalamat ho ako eh. Alam niyo po ba, kahit tanungin niyo kahit sino dito, si Pastor Ruben ho, ang akin pong iminumungkahing obispo. Hindi po ako. Alam niyo po kung si Pastor Ruben na naging obispo, walang usapin, maniwala ho kayo. Walang usapin. Dahil tatanggapin dyan sa Pilipinas si Pastor Ruben bilang obispo. Wag lang si Pastor Ruel. Yun po ang katotohanan. Kaya ako po'y masama ang loob ko kay Pastor Ben. Bakit hindi mo to tinanggap? Ang problema, mga kapatid, simula naman nung dumating ako rito, ako naman gumaganap ng trabahong yon. Ito po'y recorded, maririnig to ni Pastor Raymond Makatumpag. Dumating na po yung pagkakataon sa buhay ni Pastor Mon
na ang simbahan ay pauuwiin na siya sa Pilipinas. Can you imagine that? Dumating na po kami sa pagkakataon na lumampas na kami doon sa level na kung saan tapos na honeymoon sa mga simbahan. Ako po'y 9 na taon na pastor ng Winnipeg. Who knows, bukas makalawa. Sawa na rin sila sa akin. So kaya po, nangangailangan po ng patuloy na paggabay, patuloy na pagsubaybay ng isang obispo na magpapaalala na ang ating gawain hindi naman nakasalig lang sa pastor, kundi nakasalig sa buhay ng iglesia at ng kanyang konsilyo. Pero awa po ng Diyos, no, nandito pa nga po yata ang mga generalis noong ang pastor, andito si Kuya Dante. Noong si Pastor Raymond ay back to barracks. Pinapunta ko po rito sa Winnipeg si Pastor Mon. 1 buwan po siya rito. Retraining. At ngayon po mga kapatid, mahal na mahal uli si Pastor Mon sa Calgary. Every now and then tumatawag po yun, nagpapasalamat ninong. Kung hindi po dahil sa pagsubaybay nyo rito sa Calgary, hindi ko na po alam kung ano mangyayari dito. At yung pong unang itinanong ko nung dumating dito si Pastor Jubel, si Pastor Richard, sina Pastor Vic, ang tanong ko sa kanila, sa palagay niyo ba madaling pangalagaan, madaling pamahalaan ang Canada? Ang layo ko po kay Pastor John Ocol, 24 hours drive. Ang layo ko po kay Pastor Jay Gayas, 18 hours. 22 hours. Kay Pastor Ruben, 22. Kay Pastor Mon, 16 hours. Ganun po ang layo namin, mga kapatid. Baka akala nyo, nagkikita kami rito. Pero sa kabila ho nun, napamahalaan po natin ang Canada. Kaya hindi ko po alam kung ano po yung inyong plano ngayon at kung saang otoridad ninyo kukunin para maiayos ang mga bagay na ito. Kung meron pong magbabalik dito, ay ang saligang batas ng IEUDC. At willing po ako makipag-usap sana ron sa bagay na yon, kung yun po ang inyong iniisip. Pero yung para lang sabihin na, konektado pa rin kayo kahit na hindi po yun ang solusyon. Hindi po yun ang solusyon. Para po lang tayong nagmoro-moro nun. Bati-bati tayo ha, kayo ay unida pa rin. Pero bahala kayo kung ano gawin nyo dyan. Hindi po yun ang solusyon. Hindi naman po yun ang gusto namin. Ipahayag si General Secretary. Pastor Ruel, kung natatanda mo yung huli nating usap, ang binanggit mo, ang aming saligang batas dito sa Canada ay amin ang nagawa dahil sa pangangailangan. Ngayon, ang iyong hiling noon, ano yung pwede namin gawin dito para ugnay yung sinasabi mong saligang batas din sa Canada? Ayaw namin ang isagot sa iyo ay magkaroon ng Constitutional Convention dahil ang tagal na at mahirap. Kaya ang aming naisip dito at isa sa aking minungkahi ay gumawa ng ang Unitan International Mission team ay gumawa ng policy na mag-uugnay doon sa inyong saligang batas na hindi titibagin ang saligang batas ng IEUDC dahil mula pa naman noong 1932, wala yung UNITA International Mission na yan. Ibig sabihin, may policy tayo ng mission dito lamang sa lokal, pero wala tayong policy ng mission international. O ano ang magiging laman nun? Kasi ang aming binubuo ngayon na napatigil lang dahil nga nagkaroon ng maraming mga pangunahing dapat asikasuhin na kung tayo magkakaroon ng mga iglesia sa labas ng bansa at sila ay dumami doon namin ipapasok ngayon yung inyong saligang batas. Nangangailangan sila ay magkaroon doon ng isang obispo at magkaroon din sila ng kanilang saligang batas ayon sa pangangailangan. Bubuutin sila doon ng board o ng kagalang-galang na direktoryo. Pero, ibig sabihin, pasok lang siya doon sa international policy na naniniwala ako na pag ipinarasent, dahil wala naman ito sa saligang batas natin dito, parang idinagdag lang dahil ngayon lang naman tayo nagkaroon ng iglesia sa labas ng bansa, tatanggapin ito.
Kaya yun ang namin sanang hihilingin na matapos namin ito kung international mission policy, ang lalaman nito ay yung tungkol doon sa naging kalagayan ng inyong saligang batas na aming pinaniniwalaan na walang pwedeng magsabi na meron kaming nilabag dito o binuwag o sinuway na nilalaman ng saligang batas ng IEUDC. Yun ang pwedeng namin ipaabot sa iyo. Kung iyong tatanggapin lamang na tulad ng binanggit ko kanina, ayaw namin tanggapin yung inyong resignation dahil baka pwede pa naman natin ma-revenuehan kung binabanggit mo, Pastor Ruel, ay patungkol sa saligang batas. Yun na ang pinakamainam na aming naiisip para yung saligang batas ninyo maiugnay dito sa Pilipinas. At hindi lang sa inyo. Kung ang Japan ay magiging established at organized, ganun din yun. Masasakop din siya ng UNIDA International Mission Policy. Kung ang Doha o sa Middle East ay dumami din sila, ganun din. So, ang pag-uusapan na lamang doon ay ang pagpapatibay nito, na pag na-present naman namin ito sa assembly, naniniwala kami na malaki ang chance na ito ay makakapasa. Sana maunawaan mo ito, Pastor Ruel. Yun ang aming nakikita pwedeng mag-ugnay sa atin pa. Lalo na kung sa saligang batas ang pag-uusapan. Maraming bahagi ng laman noon, tulad ng obispo. At pag pinakilala ka nito, pinapakilala po namin ang obispo ng Canada, ang ating obispo Ruel Capia. At walang problema doon sa binabanggit kanina na tatawagin ka bang obispo dito sa Pilipinas o hindi? Hindi o. Kung si Bishop Eddie Villanueva at si Bishop Tendero ay ibang denomination, tinatawag na obispo eh. E di ganun din dito. Kung may obispo ng Japan, o papakilala natin, ang obispo Ariel Hinido ay ating pong panauhin ngayon, ang obispo po ng Japan. Parang gano'n. Alam niyo ko yung title na yan, mga kapatid, hindi ho ako kailanman nagpakilalang obispo. Kaya lang ho ako nagpakilalang obispo recently, nang iinis na lang ako. Pero yung title na yan, mga kapatid, wala pong silbi sa akin yan. Hindi po kailangan tawagin niyo ako obispo. Para sa akin, ang pagtawag sa akin na obispo ngayon galing Pilipinas, insulto. Kaya po, hindi po mahalaga yan eh. Hindi po issue, mga kapatid. Hindi. Kuya Ruel na lang. Parang kabataan na lang. Maigi pa. Ayun, bumalik na lang tayo doon. Kumusta si Jimmy? Ayun, actually, yun ang aming naiisip ngayon na maiuugnay sa saligang batas, Pastor Ruel. Alam mo, Pastor Ruel, ay may tumbagitin kahit sa pulong dito. Ngayon tungkulin mo rin sa Canada. Tungkulin ng obispo. Ang katotohanan, ginagampanan na yung gawain talaga ng isang obispo. At yan ay aking pinigilala. At ipinaliliwanag ko rin doon sa iba. Kaya yung mga pagsasalita, meron man, kung mabanggit man yung obispo sa iyo, huwag mo sabihin ito medyo hindi nakabubuti sa iyo. Wala akong ganong isipan. At siguro, nabanggit ko kanina na hindi yung aming ibinapahayag tungkol doon sa pagkakaroon natin ng pag-ugnayan sa pagpatuloy ng gawain ay ang nasa isipan namin yan, hindi naman sa ngayon mo pagkasihan yan. Kung hindi, suriin, pag-aralan, at pagkatapos siguro, samantalang inyong inaalam yan, yung inyong mga letter of resignation meron na galing dyan, hindi pa namin yan talaga na ma-actionan. At siguro, nabanggit mo na mahalaga na makipag-ugnayan sa iyo, makipag-usap, ay sisikapin namin na as soon as possible siguro magawa ang bagay na ito.
sa lalong ikaayos ng ating gawain ng paglilingkod sa Panginoon. Okay lang sa iyo? Obispo, gaya po nung bagay na binanggit ko na dyan, binanggit ko na sa mga generales, hindi po ako ang dapat kausapin. Una po, gusto ho namin magkaroon ng full authority ang aming chairman. Kasi po, every time na ako ang kakausapin, lumalabas po na nababypass yung kanyang otoridad dito. Which is, yun naman po talaga yung aming kinikilala. At gusto po namin tindigan niya yung kanyang pagiging yung chairmanship. At si Jason Paul Abraham po yun. Kaya in regard sa pakikipag-ugnayan dito sa Canada, sa kanya po. At siya po yung nagbababa nun sa amin. At yung pong ginawa ni Pastor Jan na pagtawag dyan ay hindi po yun ang hindi opisyal na pahayag dahil lang alam naman po ng mga generales na ang pakikipag-ugnayan ay galing lang sa chairman kay Pastor JP. At hindi ko po alam kasi po nung huling pag-uusap natin nung nagkausap tayo mga generales, isinama rin po ng loob ng amin pong chairman yun kasi po parang lumalabas may pangako siya sa inyo nung nakausap niyo sa Pilipinas na pagbalik niya rito sa Canada, kukumbinsihin niya kami na baguhin namin yung saligang batas. Yun yung parang insinuation, sinasabi ninyo na inyong napagkasunduan doon. Kaya ang Pastor JP ay masama ang loob. Dahil wala naman ako ipinangako sa kanila na kukumbinsihin ng mga pastor dito. So anyways, yun lang po yun. Kaya ang akin pong gagawin, ipaparinig ko sa kanya ang video na ito at hayaan ko po siyang magpasya uli na makipag-ugnayan sa inyo. Pero mga pastor, gusto ko lang po sabihin, kami po dito sa Canada ay mabilis kumilos. Ano po? At wala naman kami pinagagagawa rito. Mga pastor ho dito, hindi naman kasing busy siguro ng mga gawain dyan. Ano po? Kami po rito ay maraming oras. Kaya mas mabilis sa amin na makapagpasya kung mga simpleng bagay lang. Gusto ko lang po sabihin sa inyo na sa mga susunod na araw, ang Unida Christian Church of Canada ay may plano na ng pagmimisyon sa Pilipinas. Dahil po sa Tinig ng Pag-asa. Ang Tinig ng Pag-asa po ay nakaabot sa maraming bahagi na po ng mundo. Gusto ko po sabihin sa inyo, ang kapatid na George Serbo ng Guam ay nangihingi ng pastor para ipadala sa Guam. Hindi ko po alam, di naman po ako nakakarating doon, di ko po alam kung ano kalagayan doon, pero nakikiusap po sa amin. Ang San Diego, California, kasama sina Ate Telly, sina Kuya Chirit, at ang mga kapatiran doon ay nanghihingi na ng pastor para magsimula na ng gawain. COVID lang po ang hadlang sa amin. Sayang, may pastor sana tayo ron sa Long Beach. Kaso hindi naman sa Unida nagpapastor. Yun po yung problema natin, no? Sayang ho nandun na rin lang sana si Pastor Vic. Bakit hindi Unida? Kaso hindi naman siya mag-Unida. Dahil nakatali po siya dun sa ano ba yung crossover o crossroads. Hindi naman ho Unida yun. At hindi ho magiging Unida yun. Affiliation lang yun. Alam niyo po ba affiliation nun? 5? Napakarami pong affiliation nun. At kung ganun lang po ang affiliation, ayaw namin ng affiliation. Dahil ang Unida kailanman hindi nagkaroon ng affiliation. It's either Unida ka or hindi ka Unida. Bakit napauso niyo yung affiliation? Ang affiliation po natin hindi po sa church. Para church lang. Pwede tayong mag-affiliate sa PCEC. Pwede tayong mag-affiliate sa NCCP. Pero hindi sa church. Sorry ho, hindi ho galit. Dahil lang ho si Pastor Vic ang nag-alok, nag-affiliate tayo. Pumayag tayo ng affiliation. Paano po kung may mga simbahan tayo ngayon dyan sa Unida? Huwag kayong magagalit na po. Pero meron na pong tumawag sa akin, nag-iisip na magpa-affiliate na lang sila. Malaking simbahan. No? Dahil pinauso. At ito po, krisis na haharapin ninyo pagdating ng araw. Malaking simbahan. At ang sabi po sa akin, mag-a-affiliate na lang kami pag ganyan. Can you imagine? Na po? Kasi hindi po tayo nag-a-affiliate ng simbahan. Nasa atin pong konstitusyon yan. It's either Unida ka or hindi ka Unida.
Okay. Tungkol doon sa aking binanggit, siguro ang tanong ay doon sa pakikipag-ugnayan diyan sa inyo at nais na isaayos itong bagay na ito ay kaya nang sinabi mo kay Paul Jason Abraham, kinakailangan makipag-ugnayan. At siguro, anong mabuting bagay na magawa? Dahil diba, alam mo rin naman sa kanya yung pinag-uusap na ito, hindi ba? Ngayon, okay lang sa iyo yung bagay na ito para makipag-ugnayan sa kanya tungkol dito sa nais namin na maganap sa ating kalagayan bilang nasa Saudi. Bispo, pagkatapos ng pagpupulong na to, ay nasa inyo po ang burden of proof. Kayo po ang liliham. Bagamat meron po na video na ito na naka-record pa ba to? Na nire-record ngayon. Ito po ay supporting na lamang. Ang official po ay yung liham na manggagaling sa inyo. Kung ano po ang inyo pong nais ipahayag. And let us go from there. Kasi po, hindi ko po maintindihan kung ano talaga eh. Hindi ko talaga maintindihan kung ano yung gusto ninyong mangyari. Kung ano yung plano ninyo, kung ano yung gagawin ninyo, at hayaan po natin silang magpasya. Gaya ng binanggit ko po sa inyo, ako naman po ay para sa aking sarili, ako po ang nag-resign, wala na po akong problema. Bati-bati na tayo. Wala na po sa akin yon. Pero in regards kung papaano yung magiging kinabukasan ng Canada, ng UNIDA, hindi ko po na yun masasagot. Kasi hindi po naman ako ang otoridad doon. Kasi po marami na pong mangyayari. Meron po kaming kapatiran sa Calgary, sa Lido, na gustong umuwi ng Pilipinas at magsimula ng misyon sa Pangasinan. At ang ayaw po niya ay ipamahala sa UNIDA Pilipinas. Kanino pong pamamahala? Kami po ang mamamahala. So ito po'y bahagi ng mga changes na maaaring mangyari sa future. Pagdating ng araw, pag-aawayan natin ito. Sasabihin naman na, saan, ano yan? Dapat yan, district dito, district doon. So ito po'y maglilikha ng malaking problema. Ewan ko po paano nyo ito masosolusyonan. Sa Oktubre, uuwi po ang Pastor John Ocol sa Pilipinas. Mag-stay po siya ng matagal dyan dahil meron po siyang business na itinayo sa Clark. At meron po siyang BPO business na sisimulan dyan. At the same time, ay nagsimula na po yung church na sinisimulan niya sa Makati. At ito po ay magpapatuloy na. Ngayon, paano po ito mareresolba? Hanggang yung may mission na po ang Canada dyan sa Pilipinas. Kaya kung magkakahiwalay na tayo at di na tayo mga simbahan, di nyo na kami pwedeng pakialaman, wala na rin kaming pakialam sa inyo. Ngayon, kung may naiisip kayo na sa kabila ng mga bagay na ito, ay unida pa rin kami at walang problema, magtutulungan pa rin tayo, then wala akong problema doon. Willing ho kaming makipag-ugnayan. Pero ito po sinasabi ko sa inyo, mabigat po yun. Lalo na sa mga distrito na maaaring tamaan ng mga simbahang sisimulan namin. Handa pa ho ba kayo doon? Okay, dyan sa iyong pagsalita, ang kahulugan, parang mahirap itong pagtamain, di ba? Kung meron mo kaming intensyon na tayo gumawang magkakasama sa iyong pahayag, parang mahirap na maglingkod tayo ng magkakasama. Dahil meron na kayong mga nakaplano na gawain sa iba't ibang lugar. At alam niyo po, Bispo, hindi po dapat talaga mangyari ito eh. Hindi po dapat mangyari. Alam niyo, ang tutusin, pagdating sa gawain ng Panginoon, ay alam niyo yung salita lang dyan sa
aklat ng Hebreo sa pangkat na 12, talatang 14. Merong binabanggit dyan na sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito, sino man ay di makakakita sa Panginoon. Alam mo na mabigat na salita ang bagay nito. Sapagkat yung kapayapaan sinasabi rito sa lahat ng tao, mahalaga na ang mga Kristiyano ay merong isang espiritu, may isang lingkod. At kung mayroong mga bagay na hindi o laban o naman, ang tingin ko, hindi nakalulugod yan sa harapan ng Panginoon. Ngayon, inuulit ko, sa panig namin dito, meron kaming mga pagkukulang, mga kasalanan, yan, hinihingi namin ng kapatawaran sa inyo. At nandoon pa rin ang aming nasain na tayo ay maglingkod sa Panginoon magkakasama. At yun ang ginagawa ng Munas. At kung sa ganang inyo, ay mahirap na itong pagsamahin, parang yun ang sinabi na hindi na pwedeng mangyari. At dahil doon, ay siguro, gagawa pa rin kami ng one, makikipag-ugnay pa rin kami diyan kay Paul Jason Abraham na sinasabi mo ukol sa bagay na ito. Sapagkat sinasabi mo, hindi naman ikaw ang pwedeng magpasya tungkol dito. Tama po. At isang bagay lamang na mahalaga na ating isa-isip. Gaya na sinasabi rin sa Pilipos 4, talatang 8, na sabi diyan, sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, kaibig-ibig at kagalang-galang. Siguro sa buhay, lahat ng mga nalingkod ng Panginoon, lahat ng mananampalataya, ito ang maging hangarin. At mahalagang masumpungan ito sa ating buhay. Ulitin ko yung binanggit ko kanina, walang meron sa atin na hindi natin tinanggap sa Panginoon na tayong pwedeng ipagmalaki. At alam ninyo, sa buhay natin, ang Panginoon na nakaalam ng puso natin ng ating kalooban lahat ng bagay. At siguro, huwag natin kalimutan, sabi sa Matthew chapter 5 verse 8, napapalad ang may maliginis sa puso sapagkat makikita nila ang karya ng Diyos. Ilang siguro gusto kong ipahayag sa pag-uusap na ito. At siguro, kung meron kang kaisipan na maaaring pag-ugnayan, pwede namang siguro na mabanggit mo rin sa akin kung ano yung mabuting gawin. Ngayon, nasa sa iyo na yun. Hindi ko rin alam. Dahil hindi naman ako nakikipag-ugnayan sa inyo kundi nandito sa mga generals. Ako po ay hindi nang paumanhin sa atin po, Jenso. Yung mga ibang nandirito, at saka sa iyo, pwedeng magsalita at pagkatapos ito ay siguro ay ipipilit na natin itong ating pag-uusap ngayong umaga. Nais ko lang magpasalamat sa inyo sa oras na ito. Lalo po sa Jenso. Jenso, ipagpaumanhin mo na. No? Hindi ko gusto na sa time mo mangyari itong bagay na ito. Hanga po ako sa inyo. Hanga po ako sa kabaitan nyo, Jenso. At sa kabila ng lahat ng mga bagay na nasabi ko, ginawa ko, you still remain a gentleman. And I salute you to that, Jenso. No offense meant. At paumanhin na. Pagpaumanhin mo na nangyari itong bagay na ito. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, ito po ay hindi bunga ng pagrebelde, hindi bunga ng masamang puso, hindi bunga ng maling adikain, hindi bunga ng gustong matanyag at maitaas, kundi bilang pagsunod. Hindi niyo po alam ang dynamics
ng misyon sa ibang bansa. Ang mga simbahang nabuo dito sa Canada ay bunga ng pagsasama-sama ng mga kapatiran na nasabik sa kanilang bayan. Dahil po nasabik sa kanilang mga kapwa Filipino, ang simbahan po rito ay lugar na ng fellowship at lugar na ng pagsasamahan bilang mga magkakapatid. Kaya po dahil doon, kung nakarating ka sa ibang bansa, katulad din naman ng bawat isang nandito, wala kang nanasain kung hindi yung relihiyon mo at pananampalataya mo madala mo. At yun po yung desire. Yun po yung naging desire ko eh. Nung dumating po ako rito, walang ibang simbahan akong dadalhin kundi UNIDA. Nakakalungkot lang, yung mga ibang UNIDA nagpuntahan dito sa iba pa nagsisimba dahil inudyukan ng kanilang pastor na wag sa amin pumunta at sa ibang simbahan pumunta. Hindi na po ako magpapangalan pero naku po, napakadaming pastor dyan na sa halip sa amin itulak, itinataboy pa sa amin. No po? Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na kaya kami babalik sa Pilipinas para magmisyon, bunga po nitong mga kapatid na ito na hindi naman mga UNIDA. Nakabilang ngayon sa simbahang UNIDA dito na nagsasabi sa aming meron po kaming idodonate na lupa sa lugar pong ito na ang aking pong layunin matayuan ng simbahang UNIDA. Pero gusto po namin pamahalaan natin. At kayo po ang mamamahala dito sa Canada. Ano pong gagawin namin? Hindi naman namin maibibigay sa inyo. Hindi naman namin maipapamahala sa inyo kasi ang kahilingan nga ay ganon. Bagamat nagpapaliwanag kami. Dahil alam naman nila for 9 years, wala naman kaming koneksyon. Ano niyo po, domino effect na ito lahat ng mga hindi pagkilos. Kung iyon sana noon pa man ay na-connect na ko po, napakalaking force na po namin para sa misyon sa Pilipinas. Pero hindi ko po alam, mga kapatid, kung ano po ang pwede pang mangyari. Pero gusto ko lang po sabihin sa inyo, hindi na po mapipigil yon na talaga pong may mga gawain na po kaming sisimulan sa Pilipinas. Okay, meron pang magsasalita sa atin. Pero pasensya mo, medyo nasa SM years na ako eh. Alam mo SM? Senior moment. Medyo hindi na gano'ng katalas ang aking memory. Ngayon, dahil sa pagnanais namin na ma-maintain yung ating relationship, ano bang naisip mo na pwede natin gawin para hindi naman tayo totally magkahiwalay? Nais ko talaga, mahal na mahal ka namin dahil ikaw yung naging mentor ko. Ikaw yung naging dahilan para maging pastor ako. At ikaw yung dahilan para makatulong ng Canada. Ano ang nakikita mong solusyon para ma-maintain natin ang ating relationship? Alam niyo po, hindi naman maaalis na yung pangalan namin eh. Kami po ay mananatiling Winnipeg UNIDA Christian Church. UNIDA Christian Church of Canada kasi registered po yun dito eh. At yung UNIDA po ay hindi pag-aari ng Iglesia Evangelika Unida de Cristo kundi yun ay United. No po. Kaya legally speaking o ang tawag ng technically speaking, hindi po mababago yung pangalan namin. At kahit saan po kami makarating, kahit po mag-operate kami sa Pilipinas, pag ikinonekta pa rin namin yung UNIDA sa isang simbahan, I hope, no, and we pray that ito ay mapapa-register pa rin. So, hindi pa rin mawawala yung UNIDA. So, it will still be connected with UNIDA. Pero kung ganon ang inyong intensyon, at ang intensyon nyo naman, total, sabi nyo nga, hindi naman ninyo mapapamahalaan. At for so many years naman, ay ganon na rin yung estado natin na wala naman kayong pakialam sa amin dito. Pinasimula nyo na rin lang din yung aspeto ng, ang tawag doon, yung ginawa ni Pastor Vic, affiliation. Sa amin po, wag na affiliation, kahit partnership na lang, okay na sa amin yun. Po, sa akin po, ganun na lang eh. No po? Partnership na lang, wala akong problema doon. Kung hindi nyo kilalaning obispo, kung hindi kilalanin yung sa Ligang Batas, at least partner. We can help you and you can help us. Pwede po tayong magtulungan sa lahat ng aspeto. Hindi ko po alam kung paano. Ngayon, kung mailatag po yung sinasabi ni Pastor Jarvin,
na maiayos yung sinasabing saligang batas, then let's go from there. Kasi po, hindi naman pwede namin desisyonan ngayon yun eh. Wala naman po kayong inyong offer para pagpasyahan namin eh. Eh kung ngayon po hihingan niyo ako ng pasya kung ano magagawa, eh ganun lang muna. Partner tayo. Partner. Ganun lang muna. Salamat, Pastor Ruel. At sa napakagandang, at least meron pa tayo, hindi nag-break yung ating relationship. Italigan namin. Pwede ho ba? Ginawa ko pong public yung aking declaration eh. No po? Hindi ko po alam paano nyo gagawin yon para maging partner tayo. Siguro po palibot-liham lang din sa mga pastor, sa mga simbahan. Na ang Pastor Ruel ay hindi ko alam. Hindi ko po kayang katawanin eh. Pero ako po yung nag-resign sa inyo eh. Ako po yung nag-resign. Na kung hindi nyo tinatanggap yung resignation ko, isulat nyo po yan sa mga simbahan na hindi nyo tinatanggap at nag-agree ang inyong lingkod na we are partners still in the ministry as UNIDA. So at least yun, kung hindi man yun malinaw, kung gray areas man yun, at least alam ng kapatiran dyan na hindi pa rin naputol ang ugnayan ko sa inyo. Let's go from there. So I compromise. Salamat, Pastor. At malaking bagay na nakaluwag sa aming kalooban yung statement mo na hindi rin mapuputol ang ating kaugnayan. Maraming salamat, Pastor. Ngayon, sulatan nyo lang din po ang simbahan dito. Sulatan nyo po ang mga pastor. At siguro ganun din. Katulad ng ibibigay nyo sulat sa akin. Eh ganun na lang din. Hindi ko po alam kung anong gagawin niyo kasi sa inyo po manggagaling yan. Kung hindi po nila tatanggapin, ay we will go from there. Pero gaya na sinabi ko sa inyo mga kapatid, wala na pong problema sa akin. Wala na pong problema sa akin yon. Pastor Well, nabanggit mo kanina na maganda makakausap pa rin namin ang chairman ng inyong vision board regarding this matter. Ano? Okay na din yung pinahayag mo regarding partnership. Gusto pa rin namin i-post yung sinasabi mong connection natin talaga sa saligang batas. Kasi pinaplano na namin yun eh, ayos na namin yun. Okay. Ang gusto rin namin sanang madinig sa inyo na mabigyan pa kami ng pagkakataon na makapaghintay kayo ng konti pang panahon para maayos itong saligang batas. Kaya yung hindi namin pagtanggap sa resignation letter ninyong lahat, ibig sabihin, nananatiling ganun pa rin ang ating relasyon. Kayo ay EUDC pa rin, bagamat nasa Canada, kami naman na nandito sa Pilipinas, kami sa ngayon, yung pamunuan, pero titiyakin namin na bago matapos yung aming termino, ay magagawa na itong mission policy na ito international. Para sa ganoon, naka-ugnay siya sa sinasabi nating saligang batas. Kasi yun yung nakita kong mas gusto mo mangyari sana na para yung ugnayan, tanggap ng lahat, pati yung saligang batas dyan sa Canada, pati walang magiging problema sa saligang batas dito sa Pilipinas. At yung pansamantala, yung partnership, kaya ating nga gawin, kaya magpapalibot-liham tayo, papatungkol sa hindi namin pagtanggap sa inyong resignation lahat, at tayo ay mananatili pa rin ng partner, mananatili pa rin ng ating relasyon hanggat hindi na isa sa ayos yung saligang batas na pang-internasyonal. Siguro mas maganda yung ganong palibot-liham, tapos makikipag-ugnay kami kay Pastor Paul para maramdaman naman niya na siya yung aming kakausapin regarding this matter. Ang sa amin lang, Pastor Well, yun nga, yung malaman ninyo at mapagbigyan ninyo na yung resignation nyo ay hindi muna namin kilalanin at tanggapin. Pastor Well. Okay po yung sinabi ni Jacek. Pastor Well, meron lang ako sa mga dahil kami
caught unaware kami. Sa loob ng 9 na taon, wala kaming na-develop na international policy. Ngayon, parang maganda naman yung nangyari na kayo na tumayo bilang isang iglesia sa pamamagitan ng pagmimisun nyo. Ngayon, kinakailangan namin ang katulad mo na bumuo o bumulangkas ng international policy. Actually, ang ito ay chairman ay si Geneva, ako ay vice chairman. Talagang gusto namin na nangyari yung international policy. At wala pinakamagandang resource person kundi ikaw. Para sa iyong kaalaman, pinunta ko rin si Pastor Paul Ignacio dahil siya expose siya talaga sa international mission. Okay ba sa iyo, Pastor? Wala akong problema. Gawin niyo po at kung meron akong may ko-contribute, willing naman po ako mag-contribute. Salamat po. Salamat, Pastor. Magandang araw. Papatawag ko lang yung sinabi ni... Ay, magandang gabi. Yun ang sinabi ni Pastor Javin, para sa akin na mas mas maayos dahil dapat yung partnership natin sa ngayon temporary. Pagkaroon kasi dinifine ng partnership, baka magkaroon ng technicalities pagka ganoon. Dahil pag-partner, magkaibang ano yun. Pwede hindi mo na napagkitin eh. Pwede hindi mo na partnership eh. Dahil hindi mo nawawala pa yung relasyon, i-maintain muna natin. Sinisikap naman namin makakita talaga. Parang baka kung makakita talaga na ngayon ng paraan na hindi maaalis yung ugnayan at magkakaroon ng konkretong batas ang international mission na kung saan ay may aayos yung kaugnayan natin sa isa't isa na walang mababago. Yun ang tinitingnan namin. Kinukonsulta na namin ng iba na ito na yan, si Atty. Remy na tinitingnan namin. Dahil meron talagang pagkakaiba ang national at international. At ang sakop lang sa ngayon ng ating mission ay national. Kaya pwedeng gumawa ng mga batas na maaring hindi akmang-akma dito sa national, pero kailangan gawin for the sake of the international laws and constitution doon, na akma naman doon at kailangan. Nakikita na ho namin at dinidevelop yun. Tumasa kayo na talagang namin yun. Go-work out namin at kung yung sinabi nga ni Pastor Dante, pwedeng sigurong i-consult din kayo for some input para bago natin pagtibayin, okay sa inyo, okay sa atin, at naniniwala ako na pag-present natin ito, magiging maayos sa lahat. Samahan natin ng prayer at siguro po ay yun na, Pastor, aking nakikita na maganda siguro kung ganoon. Tungkol doon, Pastor, sa international policy, ay wala naman akong nakikita na maaaring talagang may karanasan sa international mission. Kaya, Pastor, hindi lang consultation. Gusto namin talaga maging bahagi ka ng international policy, ng pagbuo ng international policy. Alam niyo mga kapatid, wala naman hong dahilan talaga para wala naman ho talagang dahilan para kami ay lumayas. Iyon lang po yung gusto naming maintindihan ninyo Na ito po yung nagresulta lang ho talaga ng pagkadismaya. Aminin man ninyo o hindi, kung wala po akong letter of resignation, wala po tayo ngayon dito. Wala pong ganun. At maghihintay na naman kami ng panibagong asambleya. Sana maintindihan ninyo mga kapatid. Kailangan lang namin pakinggan. At alam nyo, ito sasabihin ko sa inyo, ang Doha, malapit na rin. Nagpahayag na si Diaconisa Lea nung nakaraang asambleya. Hindi ba kayo nabahala doon?
Yun po ay pahayag na rin ng pagkadismaya. Dahil ang pakiramdam ho namin talagang nasa ibang bansa, para kaming project lang eh. Para kaming project, submit. Dagdag sa report namin. Mga kapatid, wala pong bearing yun sa amin. Wala. Pakiramdam namin, ginagamit lang kami. Kaya, hindi po ganon. At alam niyo po mga kapatid, ito pong gawain dito sa Canada, maniwala po kayo. Dito magmumula ang mga simbahan natin sa ibang mga lugar na hindi maaabot ng Pilipinas because of the visa policy. Maniwala po kayo. At yun po bahagi ng pangarap ko yun bilang lingkod. Bahagi po yun. Kung hindi ko man po makita yun, pagdating ng araw yung mga anak namin, yung mga susunod na henerasyon ng mga mananampalataya rito, makikita nyo po kung paano yung pagtupad doon sa tudlain natin. Hindi man 1 milyon yan o kung iniyan, basta yung layuning humayo at mangaral ay matutupad po galing dito sa Canada. At sana po hindi maging kompetisyon. Yun lang po, no? Kung magiging bukas lang ang isipan ng Pilipinas, kung talagang mananatili tayong pare-parehas na unida, anuman po ang mabubuo na gawain ng unida dyan sa Pilipinas, tanggapin na lang po natin na ito'y mga kapatid natin at kesa mawala pa at lumipat sa iba, at least unida pa rin. Tanggapin niyo po yung katotohanan yun. Pero I will cross the bridge when we get there. Pero ang punto ko po rito mga kapatid, kung talagang unida pa tayo, mananatili po tayong unida. Siguro ituring nyo na lang kami na isang tagapamahalang independyente, isang distritong may sariling pamamahala, pero konektado pa rin sa pamamahala ng Iglesia Evangelika Unida de Cristo. So idea lang po, pero hindi ko po alam paano. So upuan po natin yung policy na yan na binabala kung paano, pero wala po talaga kaming layuning umalis talaga sa unida. Ako po mga kapatid, higit sa iba sa inyo dyan, mas unida pa ako. Dahil wala naman po akong ibang simbahang nakilala kundi unida. At mahal na mahal ko po ang unida. Gaano kasakit sa akin yung ginawa ko pong yun. Pero hindi ko po yung pinagsisisihan. At least, sa pamamagitan ng bagay na yon, nandito kayo ngayon. Okay, Pastor Ruel. Doon tayo siguro magtapos sa magpapalipot-liyan tayo. Tulad ng nabanggit mo rin kanina sa lahat na hindi tinatanggap ang inyong resignation at ating pong pinaprocess yung sasaayos ng saligang batas international para sa gano'n na alam ng at mabatid ng lahat na yun ang magiging kalagayan natin. Yung binabanggit mo kanina, isa siguro yun. Kung hindi makapangyayari na tulad ng binanggit mo na maring yung iba hindi na pumayag. Dahil sabi mo nagsasalita ka lang ayon sa iyong sarili. Saka tayo mag-desisyon ng ibang sistema tulad ng binanggit mo rin kanina na yan ang isa sa mga titingnan natin. Pero doon muna tayo sa pinakauna. Okay po. Actually, I am just speaking my mind. Na po? Kasi sa 9 years na pagiging manggagawa ko rito, hindi ko rin naman po alam kung anong gusto namin mangyari dyan sa saligang batas eh. Kaya nga po, alam niyo po ginagawa namin yan on a yearly basis eh. Kung ano yung pangangailangan namin, yun ang inilalapit namin eh. Nangailangan kami ng pastor na maordinahan, inilapit namin sa saligang batas. Kasi hindi naman uubrang kayo lang ng direktoryong magdidesisyon. Kaya lang technicality, binilang ang quorum mo, hindi kami nakasali, talo. So hindi pa rin naman kami tumigil, sumubok ulit ng pangalawa, talo na naman. Kaya sabi ko, paano kaya ito? Ano kaya pwedeng gawin? Kaso, yung pangangailangan na yun, nare-resolbahan naman namin dito, nasosolve naman namin dito, so hindi na namin inilalapit sa saligang batas. Hanggang sa dumating na yung punto na mas malawak na itong gusto naming mangyari ngayon, konektado pa ba tayo o hindi na, ang essence namin dito, hindi na naman natin sila kailangan eh. Hindi na naman tayo konektado eh. So pero ang puso ko, nako hindi, unido tayo.
Unida tayo. Kaya sabi ko, kukonect tayo. Kaya mga kapatid, maniwala man mo kayo, hindi. Marami rito, hindi naman talaga unida. Pero nananatili silang unida. Dahil pinipilit po namin ipaunawa sa kanila. Unida tayo at ang doktrina natin unida. Sabi nga ni Bispo Richard, nakarating siya sa pananambahan dito mas unida pananambahan namin kaysa sa mga simbahan nyo dyan. Dahil yung pananambahan namin, unidang-unida. No? Ewan ko. Kaya, tama po yung sinabi nyo. Let's go from there. At ipaalam nyo lang sa mga pastor dyan para magsitigil na rin yung mga pastor dyan. Na po. At yun, palibot-liham kayo. At magandang publicly gawin nyo yung magagawa ninyo Pero anyways, kung hindi naman, palibot-liham na lang para ano. Hindi, minsan mas maganda nga yung, kasi dito nauso na yung nagpapahayag na kami sa Maganda yan, Pastor Jarvin. Kung magagawa niyo yan sa linggo at may papalabas sa mga simbahan dito, palagay ko, pati mga simbahan, maintindihan nila ang pangyayari. Kung magagawa niyo. Sige, aming pa-practice si Jenso para pagkuha kay Jenso, di makapapag yung binabanggit. So basta doon muna tayo Pastor Ruel. Hindi namin tinatanggap ng inyong liham ng pagbibitiw. Kami ngayon ay gumagawa ng hakbang para may ayos ang saligang batas. At patuloy kami makikipag-ugnayan sa inyo, partikular kay Pastor Paul Abraham. Salamat po. Salamat din po. Okay, maraming salamat. Meron pang magsasalita sa atin. Wala na. Ating General Treasurer. Thank you po, Pastor Ruel. Kagaya po nabanggit ko, kung ano man po yung mga naging pagkukulang po namin, kung ano man po yung namin against you, hindi po kami ng patawad at sorry po. Mga pagkukulang po namin. Ito pong kaganapan ngayon ay wake-up call. Para na rin po ito ng Panginoon para maayos po yung mga dapat pong iayos. Kaya thank you po sa pagkakataon po na binigay niyo po sa amin. Salamat po, Gentres. Okay. Pastor Joel, magandang gabi po sa inyo. Magandang umaga, Pastor Joel. Giniba. Sa pagkakataon na kayo po ay nakinig sa amin at kami rin po ay nakinig sa inyong mga saloobin. Ito po yung panalangin natin. Talaga maging maayos po yung lahat. At tayo pinananalangin na maging maayos po ang mga ministeryo. Yung mga ministeryo po natin lahat. Kaya po, yun po, hingi kami ng paumanhin sa mga pagkukulang ng bawat sa amin at nagtitiwala po tayo na ang Diyos po yung patuloy na magtuturo sa atin pa ng mga bagay na dapat natin gawin para mas maging maayos po yung ating pumanggawa. Malayo po kayo, Pastor. Salamat po. Salamat po. Siguro po ay pwede na tayo mag-close sa prayer at sabihin natin pag-uunggayan. Pagtalaan po tayo ng Panginoon. Yes, Gilbert, pwede po kayo closing prayer. Tayo pong lahat ay umuko. Tayo po manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pinagparang oras na pinagkaloob sa amin para magkaroon ng dialogue with Pastor Ruel. Salamat po sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na aming tinatamasa galing sa iyo na i-enjoy namin sa ministry kasama ang aming pamilya. And Lord, sa nakalipas ng mga araw, mga buwan at taon, ano man po yung mga naging pagkukulang ng bawat isa sa amin sa iyong harapan, patawad po, Panginoon.
Batid niyo po ang aming mga puso na nagnanais lang talagang gawin ng iyong kalooban at tuparin ang atas na iyong binigay sa amin at gawin ang pinakamabuti para sa pagpapalago sa iglesia. Salamat po sapagkat ikaw ang tumawag sa amin and sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga hindi na isasagawa na para sa kapakanan ng iglesia, amin po itong hiningi ng kapatawaran sa iyo. And even sa aming pong relasyon bilang mga magkamag-agawa, anumang mga salita, pahayag na nagkaroon ng sakit or anumang offense, Lord, with one another, we ask for forgiveness, Lord. Nais po namin mapanatili ang aming ugnayan bilang magkakasama sa ubasan niyo, Panginoon, sapagkat ang amin namang dapat ay maging focus ay yung mga kaluluwang aakayin para maging tunay yung tagasunod at maging leader sa kinabukasan para maging katuwang po namin sa ministry. Salamat po sa patuloy na enlightenment and pagbibigay sa amin ng pagkakataon para makita ang kalagayan sa aming kapaligiran. We should not be focused on the things that does not really very important in doing the ministry. Salamat po sapagkat sa iyong tulong ang anumang misdirection, anumang pandaraya or deception ng kaaway hindi mananaig at magtatagumpay sa iyong iglesia. Ito ay pag-aari mo, ito po ay kapangyarihang kumikilos ikaw para lalong mag-build ang iglesia at mag-expand sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng iyong kaparaanan. Just use our lives, O God, as your servants. Help us to always be humble and submissive to your perfect will, Lord. Help us to be sensitive sa boses nyo, sa tinig nyo, sa leading nyo upang sa gayon ang amin pong nagagawa ng iyong kalooban. Pagpalaan nyo po ang amin pong mga kamanggagawa sa Canada, ang UNIDA Mission Board sa Canada headed by Pastor JP, kasama po iba namin mga kapastoran, kasama Pastor Roel at ang kanilang mga pamilya. Patuloy pong dalangin na aming mga puso ang maayos na komunikasyon, ang patuloy pong relasyon and even yung partnership in doing the work of the ministry. Anumang mga susunod naming hakbang ay amin pong pinagkakatiwala sa inyo because kayo naman talaga ang nangako sa amin. Bawat hakbang ng iyong mga anak na pinaging dapat, bagamat kami hindi karapat-dapat, ay pong papatnubayan ng pangunganahan. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging maingat, maging tactful, maging vigilant sa lahat ng sandali at patuloy na panghawakan ng tagumpay galing sa iyo para gawin ang ministry. Pagpalain mo po aming mga kalusugan, patuloy mo kaming ingatan sa lahat ng anumang karamdaman, even yung iba pang mga threat sa aming kalusugan. Continue to cover us, Lord, with your precious blood. And we thank you for the opportunity that we can serve you faithfully, sincerely, joyfully, because this is your call for all of us. Salamat po ng marami sa aming mga generales, sa aming gensok na patuloy mong gagabayan sa mga susunod pong mga hakbang na gagawin para maiparating sa aming mga kapastoran, sa aming mga iglesia, yung pong nararapat para sa iyong kapurihan. Thank you, God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. 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 Good morning. Good evening, Pastor. Yeah, good evening, Pastor Robel. Magandang araw po sa inyo. Thank you po. Thank you po. God bless po. God bless. God bless.